Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ay po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa oras na ito na kami Panginoon ingatan mo. Salamat Panginoon sa magandang panahon. Panginoon, binigay mo sa amin. Salamat Lord dahil patuloy mo kami sinasamahan. Lord, dahil ito Panginoon, binigay mo ng katalinuhan. Bawat isa, makunawaan namin Panginoon ang iyong gusto kong ipahagi sa gabi nito Panginoon. At ako Lord, bilang iyong lingkod, tulungan mo ako Panginoon, maipahagi ngayon sa iyong pag-ubat. Salamat Father God, pagpalain mo Lord ang bawat isa. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Gusto ko lang manood mo tayo ng isang video na saglit lang naman ito, mga 2 to 3 minutes lang bago ako mag-umpisa. Hallelujah. Ano kung nakita niyo sa video? Makikita natin yung tiwala, diba? Yung pagtitiwala niya doon sa kasamahan niya. Talagang yung buhay niya, talagang nandun yung... Kasi lahat ng ginagawa niya, pwede niyang ikamatay. Nung babae, diba? Lahat yun, talagang... Pero grabe yung pagtitiwala niya doon sa kasamahan niya. Ano po ang gusto ko nitong makita natin? Paano ba tayo magtiwala sa Diyos?
Paano ba natin hawakan yung pagtitiwala natin sa Panginoon? Paano natin ito gagawin? Kaya lang ba natin magtiwala sa Panginoon sa maliit na bagay? Kaya lang ba natin magtiwala sa Panginoon sa mga kaunting mga bagay lang? Hindi ba natin kaya ipagtiwala ang ating buhay? Ang Panginoon po, si Abraham nung hinili si Isaac, kahit saksakin niya si Isaac, kayang buhayin ng Diyos. Pero yun, hindi niya kayang buhayin yun. Pero grabe yung tiwala niya. Gusto ko lang sabihin sa atin na gaano ba natin pinagtitiwalaan ang Diyos sa buhay natin? Kaya ba natin ialay yung buhay natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya? Ibabasahin lang po ako sa Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2. Ang sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, ito po yung si Pablo, nakikiusap si Pablo. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ialay natin yung ating buhay sa Panginoon. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi niya sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pag hindi po natin talaga totally inialay ang buhay natin sa Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi po makakagalaw ang Diyos na maayos sa buhay natin kung lagi tayo nakahawak sa kakayanan natin. Dapat po lagi natin ipinagtitiwala sa Panginoon. Sabi ko nga, pag tumaya ka sa Panginoon, pag itinaya mo sa Panginoon ang pananampalataya mo, huwag kang bibitaw. Hanggat hindi mo nakukuha yung panalo, huwag mong bibitawan yung tinaya mo sa Panginoon. Panginoon, kailangan makuha ko yung panalo ko. Bago ka bibitaw, pag ibinigay na ng Panginoon. Bakit po nagtagumpay siya ko? Nung ma-encounter niya ang Diyos, sabi niya, hindi ako bibitaw hanggat hindi mo ako pinapaspasan. Hanggat hindi pinibigay ng Panginoon yung gusto mo, yung pangarap mo, yung pagkakapit mo sa Panginoon, tumaya ka na sa Panginoon, dapat bago ka bibitaw, alam mong ibinigay na ang panalo mo. Bago bumitaw siya nung ibinigay na yung paspas niya. Ibinigay na yung pagpapala bago siya bumitaw. Kahit pinilaya na siya, pilay-pilay siya, pero ang saya niyang tumawid pabalik doon sa pamilya niya. Kasi alam niya, yung pamilya niya ay maliligtas, pati ang kanyang kaapu-apuhan dahil doon sa pagkapit niya sa Panginoon. Kahit pilayan ka pa ng Panginoon, huwag kang bibitaw. Sabihin mo sa Panginoon, hanggat hindi mo binibigay ang panalo ko, hindi ako bibitaw sa iyo. Ipaglaban po natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Sabi niya, ang naglalaan ng kanyang buhay sa kanyang sarili, ang nag-iingat ng buhay ng kanyang sarili para sa kanyang sarili, siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng buhay sa Panginoon ay siyang magkakamit nito. Ang Panginoon po, napakasarap pagtiwalaan ng Panginoon. Hindi po magkukulang ang Diyos sa atin pag talagang taos-puso ang pagtitiwala mo sa Kanya. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi gusto kong maranasan natin yung himala na ibinibigay ng Diyos sa atin. Gusto ko yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Tulad yung pinanood natin, talagang yung buhay niya, kung sumublay, bilis siyang mamatay. Yung pagtama ng mga kutsilyo na yun, pili niya ikamatay kahit kung mahulog siya doon. Pero makikita mo yung tiwala niya. Gusto ng Panginoon po, pag tayo ay hinawakan niya, magtiwala tayo sa Kanya. Marami po sa atin, kulang po pa po ang pagtitiwala natin sa Diyos. Tayo pong lahat, alam niyo, tayong lahat ay mayaman na.
Pero nga, in-experiment, may isang pulubi, binigyan ng 2 milyon. After 2 years, pinalikan. Mahirap na ulit. Yung isang mayaman, tinanggalan ng pera, tinanggalan ng lahat ng ari-arian, binalikan after 2 years, mayaman na ulit. Kasi ang pusong isip niya, mayaman siya. Madali niyang ibalik yung pera na nawala sa kanya kasi ang kaisipan niya, mayaman siya eh. Pero yung pulubi, binigyan ng pera after 2 years, mahirap na ulit. Pulubi na ulit. Kasi pulubi ang pusong isip niya. Tayo po, bakit po naghirap yung kalimugang anak? Kasi lumakuha yung pera, lumayo sa Ama, lumayo sa Diyos. Nilaspag yung pera hanggang sa naubos. Pero napakasarap po, nung bumalik siya, pinagkatay pa at binigyan ng mga gandang damit, binigyan ng kwintas, alahas, ibinalik yung yaman. Tayo po, sa pagbalik natin sa Panginoon, ibabalik ng Diyos yung yaman. Kasi dati tayong mayaman. Ninakaw lang ng mundo. Dahil tayo nawalay sa Ama. Nawalay tayo sa Panginoon. Kaya naranasan natin yung hirap. Iba yung alipungang anak, halos kumain ng pagkain sa baboy. Sa hirap na dinaanan niya. Pero nung bumalik siya sa Ama, muli po siyang yumaman. Tayo po, makakamit natin yung yaman. Pag tayo, yung pagbalik natin sa Panginoon, ang gusto po ng Panginoon sa pagbalik natin sa Kanya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito na po ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Kung tayo ay pumalik loob na sa Panginoon, talagang ilagay natin sa Kanya yung buong buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung buong buhay natin. Talagang siya na ang number 1 sa atin. Kasi kung meron pa po tayong reserva, meron pa po tayong yung ating pagtitiwala sa Panginoon ay hindi buo. Napakalaki po kasi ng pagpapalang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Pero maaari po itong mahadlangan pag yung ating pagtitiwala. Kaya sa mga testimony kanina, sabi nga ni Kuya Mark, okay lang. 3 months kami walang sweldo. At tinitingnan ng Panginoon yung faith natin. Ano pa ang magagawa? Baka kasi, bakit nilalagay ng Panginoon sa atin ito? Kasi baka pag kulang ka sa faith, baka 1 buwan lang, wala ka ng sweldo, baka hindi na muna magkati ng gawain kasi mag-sideline muna ako. Yung faith po natin, yung doon tayo sinusukat ng Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Sabi niya, pupurihin lang ba natin siya pag tayo ay meron? Pero lagi niyong tatandaan, pag tumaya ka sa Panginoon, huwag mong pupunin hanggat hindi mo nakukuha ang panalo. Huwag kang bibitaw sa Panginoon hanggat hindi mo nakukuha ang panalo. Alam po ninyo, si Jacob lang ang nakaranas ng palo. Pero yung kasaganaan hanggang sa kanyang kaapu-apuhan ay naranasan niya. Kaya po sa ating paglilingkod, sinapin po natin na yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya sa pangalawang verse, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kadugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pag hindi po nabago ang ating isip, yung dati pa rin, mahihirapan po tayo. Kailangan po mabago talaga. Una po sa atin, dapat mabago ang ating isip at ang ating puso. Pag nabago po yun, makakaranas talaga. Nandun yung 100% na pagtitiwala mo na sa Panginoon, pag nabago po yung puso mo. Alam mo, nung mabago ang puso ko, nung naranasan ang tunay na yaman. Kasi dati lagi ako nag-aalala. Pag nawala yung pag-aalala mo, yan yung palatandaan na lumalaki yung faith mo sa Panginoon. Pero pag lagi kang natatakot, lagi kang kinakabahan,
Yan ang palatandaan ng taong walang faith sa Panginoon. Lagi kang natatakot. Pag yan ang nararamdaman mo, nawawala na ang faith. Takot kang magutom. Takot kang mawalan ng trabaho. Takot kang kung saan-saan ka pupunta. Takot kang mamatay. Yan yung palatandaan nang wala kang faith sa Panginoon. Pag lagi kang kinakabahan, yan po ay isang palatandaan. Kaya pag lagi kang kinakabahan, lagi kang dumulog sa Panginoon. Panginoon, tanggalin mo ito. Tanggalin mo ito. Kasi yun yung magpapahamak sa'yo. Pag lagi kang kinakabahan, lagi kang nawawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Napakasarap po magtiwala sa Panginoon. Sa totoo lang, napakalaking kayamanan, nawawala ang kaba mo. Noong una, pag umalis ang mga anak ko, hindi ako makatulog. Kulang pa pala ako sa pananampalataya. Pag ako nakapanalangin sa Panginoon, alam ko, ligtas sila. Ang Panginoon lang po ang dapat natin pagkatiwalaan. Baguhin na po natin, sabi nga niya dito, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hindi po natin maunawaan ang kanyang kalooban kung hindi po mababago ang ating kaisipan. Kung lagi nakalagay sa isip natin na walang, kumbaga, hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo gagawa. Totoo naman, kailangan natin gumawa. Pero yung faith po natin dapat hindi po mawala. Matanggal yung kaba. Una po dapat matanggal sa atin, sa buhay natin, yung takot. Yan lang po kasi ang hinahawakan talaga ng kalaban. Yung takot. Tandaan nyo kahit anong galing na basketball player, kahit anong galing na tao, pag kinabahan, hindi makakapagsalita ng tama. Kahit na galing mo mag-shoot, basketball player, kapag kinakabahan ka, hindi mo maipapasok yan. At yan ang ginagawa ng kalaban. Pinupulaan tayo ng takot. Pag natakot ka, sabi nga, di ba yung mga bata, pag tinakot yan, dyan, may response yan, sa labas, hindi ka lalabas. Pag natakot yan, hindi na talaga lalabas yan. Pero yung kwento sa ambungan, naalala ko, yung doon kami sa bakery, nagtatrabaho, sabi ng anak niya, ay, gutom na ako pa, wala yung nanay niya ro. Sabi niya, kakain ako. Ay, siguro hindi na unawaan ang tinakot ng tatay niya. Sabi niya, oh, hindi ka piling kumain niya kasi hindi tayo piling lumabas kasi may wakwak sa labas. Sabi ng bata, kahit na pa wakwak, kainin ko na yan. Sobrang gutom. Sobrang gutom na ng bata. Hindi niya alam kung ano pala yung wakwak. Kahit pa wakwak, kainin ko na yan. Naawa naman kami kasi nagtatrabaho kami sa bakery. Hindi lang binigyan namin ng tinapay. Pinapunta namin ng tinapay kasi halos dingding lang naman ang pagitan. Pinapunta namin ng tinapay kasi hindi naman namin yung tinapay na yun. Nagtatrabaho lang kami. Binigyan namin ng tinapay. Talagang gutom na pala ang bata na yun. Tanghalian, wala na pala hanggang hapunan. Kaya pala, talagang kahit wakwak, kakainin ko na yan pa. Kasi hinihintay yung nanay niya. Galing tayo hindi nakauwi. Kasi ang biyahe ng ulan dyan mahirap. Alam mo yan. Diba? Yung takot po. Kung natakot ng natakot, diba? Tinatakot na lang yung anak niya. Kung hindi matapang yung bata, baka pag umaga, dilat na ang matanong. Mabuti lang matapang yung bata, saro sa tatay niya. Mabuti lang malakas din yung boses ng bata, napakinig namin sa kabila. Sabi nung kasamahan ko, kawawa ko, ba't bigyan natin ng tinapay? Sabi ko, oo, kahit damihan, hindi man yan natin. Diba talagang, alam po ninyo, napakahalaga po matanggal yung takot sa atin. Ito lang po ang umahadlang sa ating paglilingkod. Wala pong iba. Yung takot. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, sabi ko, huwag niyo maaawaan ang sarili niyo. Lagi ko sinasabi kay Jojo, minsan kasi parang nangilan siya, sabi ko, huwag mong kaawaan ang sarili mo. Kahit kailan hindi mo dapat kaawaan ang sarili mo. Dahil kung naniniwala ka, makapangyarihan ang Diyos natin, mayaman ang Diyos natin, pero puro naman negatibo ang nasa puso mo.
you are insulting mo. Iniinsulto mo ang Diyos. Iniinsulto mo ang Panginoon. Kasi sabi mo, makapangyarihan siya, mayaman siya, malakas siya, tapos ikaw, natatakot ka. Binabawasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Dapat po, sabi ko sa kanya, kaya mong gumawa ng pera. In-encourage ko siya, kinabukasan, gumawa nga. Gumawa ng pirahan. Diba? Kaya po natin gumawa. May wisdom tayo, may daling tayo sa Panginoon. Kaya talaga natin yan. Makakagawa tayo ng pera. Talaga pong napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Sa ating pong paglilingkod, tanggalin mo yung takot. Pag hindi ka natatakot, hindi ka na nila tatakutin. Ang tinatakot lang kasi yung laging natatakot. Pero pag hindi ka natatakot, hindi ka na kayang takutin. Sabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang lahat. Kahit kamatayan, walang kamandag sa akin. Ano pa yung kinatatakot natin? Wala tayong dapat itatakot. Diba? Wala. Kasi hindi naman tayo mamamatay. Bakit natakot mamatay? Hindi ka naman mamamatay talaga. Wala tayong kamatayan. Nasa Panginoon tayo. Pero pag hindi Kristiyano, hindi nyo naunawaan. Kaya tayo dapat hindi matakot kasi tayo ay hindi pwedeng mamatay. Wala tayong kamatayan. Bakit ka matatakot? Ano ang katatakutan ko sa mundo? Takot ako magutom? Takot ako mangaral kung halimbawa mayroon diyang mga taong dadaanan ko, mga nakabarel, nakaitak. Bakit ako matatakot? Hindi mo naman ako kayang patayin. Kahit tagtarin mo pa ako ng bala, tagtarin mo pa ako ng kino, bubuhayin ako ng Diyos. Sa paglilingkod po natin, pag hindi mo tinibayan ang iyong puso, ang iyong dibdib, ang iyong pananampalataya sa Panginoon, hindi ka magkakamit ng yaman sa mundo ito. Kung lagi kang natatakot, kung lagi kang hindi ako susubok nito kasi baka malupi ako, kawawa ako. Naku, pag puro kawawa ang tingin mo sa sarili mo, kawawa ang mangyayari sa iyo. Huwag kang maging kawawa. May Diyos tayo, yun yung walang Diyos, tapang-tapang eh. Nangungutang ng milyon para yumaman, ikaw may Diyos. 10 piso lang, takot ka na. Ayun yung walang mangyayari kung puro ka takot sa buhay. Hindi po ini-entertain ang takot. Isipin mo, mabuhay ka ng 100 years, puro takot. Anong mangyayari sa'yo? Mabuhay ka ng 50 years, pero grabe naman sa'yo ang buhay mo. Hindi kailangan matakot. 100 years ka, pero lagi ka lang, Panginoon, ano ba yan? Paghangin lang ng kaunti, nandun na sa ilalim, takot na takot na. Naku, yun po ang pinakaayaw ng Panginoon, tayo ay matakot. At yan ang gustong-gusto ng kalaban natin. Tayo ay takutin. Pag hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, matatakot kayo. Pero pag kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi kayo matatakot. Sa gutom, okay lang. Kung wala akong kainin ngayon, okay lang. Mag-pray-pray ako, fasting, tulog. Diba? Anong nawala sa akin? Wala naman. Gumanda pa yung katawan ko kasi nalinis. Wala po tayo dapat katakutan. Panagtitiwala tayo sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kailanman hindi ko ipahiya ang nagtitiwala sa akin. Amen. Kaya napakasarap po ng paglilingkod natin sa Panginoon dahil may kasiguraduhan. Yung takot, yun po ang unang tanggalin. Tanggalin po natin ang takot natin sa ating puso. Huwag natin kaawaan. Yung lagi kong tinuturo sa mga anak ko, huwag na huwag yung kaaawaan ng sarili nyo. Kasi pag yan lagi ang ginaawaan nyo, wala kayong maaabot sa buhay. Yan ang katotohanan. Lagi kang naaawa sa sarili mo. Ang Panginoon po, lagi natin kasama. Amen. Lagi natin kasama ang Diyos. Hindi kayo papabayaan. Sabi ko nga, lahat ng yaman, ng gusto mo, lahat ng pangarap mo, matatagpuan mo lang yan sa presensya ng Diyos. Pag ikaw ay lagi nasa presensya ng Panginoon, lagi kang masagana. Kasi wala kang takot. Sipin mo, magdidil ka ng isang malaking halaga kasi hindi ka naninervyos. Kasi ang taong nervyoso, kahit pagdating ng milyon, takot na yan makipagkatansa. Kasi baka hindi matuloy, naku, hindi ko kaya ito. Ang kaya lang yan,
libo-libo lang. Mahirapan kang humawak ng milyon pag mayroong kang takot sa puso. Ay baka pag may isang milyon ka, hindi ka na nakatulog, tago ka ng tago, kung may tao, baka nakawin, baka patayin ako. Ay kasi, takot ka eh. May milyon lang yung hawak mong pera, takot na takot ka na. Kawawa ka, paano kaya yaman? Paano ka magkakaroon ng malaking halaga kung napakaliit na halaga, hindi ka na makatulog? 1 million pa lang, ikot-ikot ka na. Kailangan saan kaya ako dapat magulog mamayang gabi? Saan ko ilalagay itong pera ko? Tanggalin po natin yung takot. Yan po ang gusto ng Panginoon. Matanggal yung takot sa atin. Pag wala ka, hindi ka natatakot, tandaan mo, simula ng tagumpay sa buhay mo ay makakamit. Kasi malakas ang loob mo. Ang business, lahat ng mga transaksyon kaya mong pasukin. Lalo tinito, ikaw naman yung nakapag-aral, kaya mo yan. Kaya yun yung binibel ko sa mga anak ko. Kaya pag sabi nila nung kukuha ko ng sasakyan, kumuha ka! Kahit may kumukontra. Baka hindi kaya kaya yan! Ay kung lagi na lang, tama na sa bait-bait lang tayo. Wala tayong problema, walang bayaran. Paano ka angat? Kung yun yung pananaw mo. Lagi ka na nanalangin, Panginoon, payamanin mo ako, pero ayaw mong pumasok sa malaking transaksyon. Wala naman tayo. Pili ka lang yung mama ng siyan niya, ilaway-laway lang yan. Di ba? Nagkakapera yan. Malakas ang loob eh. Pag mahina ang loob mo, kahit pa puro laway ka, walang mangyayari. Dapat po, tanggalin natin ang takot sa ating puso. Sa ating paglilingkod, tayo po ay matagumpay na. Yung takot po, bumalik ka lang sa akin. Yung yaman mapupunta sa iyo, matatanggal pa yung takot. Yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, panghawakan natin. Lagi po natin isipin na ang buhay natin kaya ingatan ng Diyos. Kaya nung mapanood ko yung video na yun, sabi ko, itong mga ganitong tao pa nagtiwala, ito ang hinahanap ng Diyos. Yung pagtitiwala talagang, kahit ihagis mo ako dyan. Diba, alam niya na kaya siyang saluhin. Diba? Kaya tayo saluhin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil simula nung kayo talagang magtiwala sa Panginoon. Sabi ko nga, Panginoon, yung buhay ko para sa iyo. Lahat ng gusto mong ipagawa, Panginoon, gagawin ko. Kaya ano namang halaga ng buhay ko kaya umabot ako ng 1,000 years kung wala ako sa Panginoon? Meron ba akong mapapala? Wala naman. Kasi yung 1,000 years napaka-exit. Kung ikukumpara mo doon sa buhay na ibibigay ng Diyos. Kaya hangad ka ay kailangan sobrang ingat mo sa sarili mo na para hindi ka kaya hindi ka na nagkaroon ng magandang buhay kasi na sobrang ingat mo. Para ayaw mo nang makipagsapalaran. Dito po habang narito tayo sa mundo, dapat meron tayong tapang. Marami pa tayong haharapin. Hindi lang gutom ang haharapin natin. Hindi lang po, napakarami natin haharapin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, maging matapang tayo. Maging matapang po tayo. Hindi naman matapang na parang ipag-away. Matapang tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hawakan talaga natin. Sabi ko nga, pag tumaya ka sa Panginoon, huwag na huwag kang bibiliw hanggat hindi ibibigay ang panalo. Kaya lang pumili si Jacob nung sabihin ng Panginoon, ano bang pangalan mo, Jacob? Mula ngayon, Israel na ang papangalan ko sa iyo. At pinasipasan siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mula ngayon, mga anak na kayo. Ano pa ang ating problema? Mga anak na tayo ng Panginoon. Meron tayong karapatan. Yun po ang kulang sa atin. Anak ka ng Panginoon, pero halos alipin ang tingin mo sa sarili mo. Parang ang hirap mong humingi sa Panginoon. Yung hinihingi mo, parang ang pakiramdam mo hindi ibibigay ng Diyos. Yun lagi ang pakiramdam mo. Hindi ito ibibigay. Ama mo siya eh. Pag
Nag-humingi ka, ibigay mo talaga, Panginoon, hanggat hindi mo ibibinigay ang panalo ko, hindi ako bibigay sa iyo. Yun yung paghingi sa Panginoon. Hindi dudulog ng talagang 100% na pagtitiwala, makakamit mo yun. Kaya ako lagi ako nagpupus sa mga anak ko kung anong gusto nila. Talagang hindi ko yan sila pinipigilan kahit doon pa man. Gusto mo lang ito, sige, kulang nang mo. Kasi pag hindi mo sinubukan, pagdating na ikaw ay may dagdag wala ka ng kakayanan. Sayang. Siguro sana kung sumuko ako kung kaakayaman na ako. Eh kaso lumampas na eh. Kaya habang bata ka pa, subukan mo yung mga. Kung may sumablay man, okay lang. Siguro naman, sa mga sunod-sunod na mananalo ka. Pero pag minsan kang nabigo, ayaw mo na. Wala kang pagtitiwala sa ating Diyos. Napakayaman po ng ating Panginoon. Kaya po ipagkalupang na. At ang maganda sa Panginoon, pati yung buhay mo kaya protektahan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Nasabi niya, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung po ang tunay na pagsamba. Yung ang buhay natin, kaya natin ialay sa Diyos. Kasi kaya ito, pahabain. Pero tayo, hindi natin kaya pahabain ang buhay natin. Nagulat na ako yung tawag sa akin ng pinsan ko, namatay na si Congressman Salvador. Mayaman no? Hindi na niya napahaba ang buhay niya. Pero ang Diyos po, kaya niya tugtungan ang buhay natin. Kailangan pakitaan na. Kailangan pakitaan. Dito ka muna. Payayamanin muna kita dito para pag yumaman ka na, dami pagkakilala sa Panginoon. O pag kailangan na kita sa harap kita kukunin, marami ka pang kailangan gawin sa mundo ito. Kaya po tayong ingatan ng Diyos. At kaya ibigay ng Panginoon sa iyo sa tubo. Huwag ka lang matatakot. Tanggalin mo lang yung takot sa puso mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Pagkatiwala ka sa Kanya ng lahat. Kaya sabi ko, hindi po pasihan ng yaman. Ang tangi lang talagang may hawak ng buhay at Diyos. Kaya natukya natin, nakuha natin yung tamang gawain, ang maglingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, dahil alam ko, lahat tayo magtatagumpay. Alam ko, mawawala ang kaba sa atin. Pag wala kang kaba, masarap ang pakaramdam. Pero pag lagi kang may kaba, mahirap po. Kaya salamat sa kanyang mga salita ngayong gabi. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa gabi ito. Pagpalain mo Panginoon ang mga salita na ito po ay mabuhay sa aming mga puso. Na kami Panginoon ay magtiwala sa inyo Ama ng 100% ang magtiwala Panginoon. Salamat po Ama. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.